Hello, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Dino, DMMC. Ang trying hard na PWD vlogger. Pag-usapan po natin itong mga PDP senators. Pero bago po yan, isang like and subscribe naman po dyan. Madagdagan naman yung aking subscriber. 65 na lang para maging 500. Maawa na kayo. Anyway, pag-usapan po natin itong mga PDP senators. Senator Bongo, Senator Bato, saka si Senator Robin Padilla. Bakit po ba nananahimik sila sa nangyayari sa Davao at sa KOJC vicinity? Parang under martial law na ang Davao City. Naturingan pa naman kayo mga senador na kaalyansa, matasabi natin kaalyansa nila, PRRT. At bukod pa dyan, kundi dahil kay PRRT, hindi sana kayo naging senador, di ba? Bakit ang tahimik ninyo? Hindi man lang kayo nag-comment, hindi man lang kayo nagpapa-interview sa nangyayari dyan sa Davao City. Dalawa sa inyo, re-electionist pa, Senator Bato at Senator Bongo. At mga taga Davao pa mismo. Pero, nga. Bakit? Anong dahilan? Diba? Bakit nung tinanggalan ng security si BP Inday, daldal kayo ng daldal kayo. Pero itong nangyayari sa KOJC at sa Davao City na parang sandamakmak ang mga kapulisan doon, wala kayong sinasabi. Paano na lang ang magiging kampanya nyo sa 2025, ha? Senator Bato, Senator Bong. Senator Bong, alam mo, nakinabang din ako sa Malasakit Center mo. Dahil nung ako'y hospital at magpa-opera kahit papano nakabawa sa aking bill sa ospital. Pero nalulungkot ako. Daig pa kayo nitong dalawang babae. Yung isa si nanay, miyembro ng KOJC. Matapang na nagsalita tungkol sa nangyayari sa kanila doon, sa panggigipit ng mga pulis. Pero kayo, hindi kayo nagsasalita. Yung Senator Risa, tapang din na puro na lang tuligsa kay PRRD. Sa threat daw, habang si BP Inday nasa kapangyarihan, isa daw malaking banta. Isang malaking banta si BP Inday
Sara, para makabalik ang Duterte sa gobyerno, sa power. Bakit? Ano bang ginawa ng Duterte habang nasa power sila? Nagtrabaho lang naman sila, di po ba? Okay, merong mga kiling-kiling na sinasabi na tungkol sa war on drugs. Pero, tumahimik naman ang ating kapaligiran. Nabawasan ang mga masasamang loob at nagdodroga. Sinasabi ni BBM, bloodless daw ang kanilang war on drugs. Bloodless daw ang kanilang pakikipaglaban sa droga. Pero, may balita na mahigit 700 na ang napapatay simula nang maupo si BBM. 700 na ang namamatay sa droga. Pero hindi binabalita ng mainstream media. Paano masasabing bloodless yun? Senator Risa? Bakit panahon ni Duterte hanggang ngayon, ang tapang-tapang mo, tuloy-tuloy ang panunuligsa mo sa mga pamilya ng Duterte? Pero pagdating kay Marcos, kay BBM, tahimik ka. Di ba Senate Minority Leader ka? Bakit lahat ng panuntunan ni BBM mukhang sang-ayon ka? Pumalakpak ka pa nga at nag-standing ovation ka pa nung SONA yata, di ba? Bakit? Mas takot ka ba kay BBM kaysa kay PRRT? O natapalan na ang iyong bibig? Tatanong lang po. Hindi ko lang alam kung anong ginamit, pantapal. Kaya ito naman sanang tatlong senador na ito, sana naman panindigan kayo. Senator Robin, ikaw pa naman ngayon ng chairman ng PDP. Ikaw ang namumuno ngayon. Pero nananahimik ka. Binabastos at ginigipit. Ang inyong chairman emeritus ba yun? Ang tawag ng chairman emeritus ba? Kay PRRD? Binabantaan ng ICC, papakulong, papaaresto. May banta pa ang SOJ na itutuloy na ang plunder case kay PRRD at kay Senator Bongo. O baka dahil dyan kaya tahimik din tong si Senator Bongo. Baka kaya tahimik din si Senator Bato dahil sa baka matuloy yung pagdampot sa kanila ng ICC. Ang pag-serve ng arrest warrant sa kanila. Ano po ba? Tuminding naman po kayo. Hindi walang Senate inquiry sa nangyayari sa Davao. Tahimik yung lugar. Nasa world record na safest city. Pero ganyan na nangyayari. Isip-isip naman po kayo, mga senators.
Huwag niyo pong hayaan na hanggang isang termino lang kayo sa Senado. Wala eh. Nakakapang lambot o nakakawalang gana na iboto pa kayo ng tao. Sabagay, Senator Robin, meron pang another 3 years bago mawala sa Senado. Pero yung dalawa, I don't know kung pagdating ng 2025 kung mare-re-elect kayo. Swerte nyo kung mare-elect kayo. Hihilingin nyo rin naman yung blessing ni PRRT. Sigurado yan pagdating sa kampanya. Ano yan? Mangga na rin po ba kayo? Kailangan nyo, saka kayo lalapit. Pag nanalo na kayo at nakapwesto na, wala na, mananahimik na lang. Gising-gising naman, sir. Tanda na ni Tatay Digong. Hinahayaan niya pang iganyanin siya ng ating gobyerno. Parang wala naman nagawa si Tatay para sa ating bansa. Mag-isip-isip po kayo. Anyway, nandito na lang po mga kababayan. Sana naman po makapag-isip-isip itong ating mga senador na ito. Hanggang sa muli, like and subscribe. Bye-bye!